So, may nag-aaway. Ay, nako. May nagkasabitan. Siguro, hindi nagbigayan, hindi natuldok. Kaya pag nagdadrive tayo, siguro mga anak kaya na, mga galing sa ilog eh. Galing sa ilog. So guys, hinay-hinay lang tayo. Ito, pauwi na tayo ngayon. Single ano lang kasi yun eh. One way lang kasi ginagawa yung kalsada. So, sa mga taga San Jose dyan, itong lugar na to may tawag dito, hindi ko maano eh. Pero since San Jose, ang pinaka city kasi yun eh. Sample to, sample. Ito yung daan sa ano, sa papuntang area H. Kaya marami kasi yan eh, area H, area C and D, C, letter C tsaka D. Ano yung dalaw yan eh, magkatuhog yan eh. So itong lugar na to, napakatagal na nito na ano, naasensado at saka ano dito, ano, mahigpit pagdating sa taxes dito sa mga ano, sa mga may business. Hinahanap talaga ng ano, hinahanap talaga nila, iniisa-isa talaga nila. Tax ano to, Tax Street City San Jose. Parte na San Jose, kumbaga pinaka ano niya, para pinaka-town niya sa Pampalay. Yan, sa Pampalay pala, ayun. Sa Pampalay ito. Mahirap talaga sumingit pagka nakaban ka kasi usually ang gamit ko dito yung motor ko. Yung motor ko pag ito singit agad eh. Ito ala, pag guminto yung nasa harapan, hihinto ko rin, diba? Eh total takbo mo 20-30 lang naman eh. Paano ka makapagmamabilis dito? Paano ka makapagmamabilis sa lugar na to? Mga takbong pogi lang dito. By the way, naririnig nyo ba yung ano, yung tunog dun sa ano, sa harapan ko? Nagpalit na ako ng shock, pero ganun pa rin na hindi nawala yung tunog, parang kumukulog, di ba? Ano, mga ganun. So hindi plano ako na ano, baka daling ko to kay Autorans nang ma-solve na. Tsaka may ano eh, may singaw doon sa may parang pinaka breather nya, yung breather din sa makina. Pero nag-check naman yung mekaniko, ang sabi naman niya yung turbo is okay naman. So halo-halo na, hindi na natin alam kung ano. Pagkala madala na kay Autorans. Bilib na ako kay Autorans, ang dami niyang nasosod na ano, pati yung ano, HEB. O di ba? Ano, walang nangahas na ano, gumawa, pero siya, oh, sige, fight. Chinek nila, tapos ano, buti meron silang mga ano, mga kakilala na tawag doon, may mga supplier, may mga direct contact sa China. Ano, nakabili sila ng battery ng HEB. Ayos, one click lang, start agad. Wala nang fault, di ba? Meron talagang ano eh, mga golden hand na ano, mechanic. Then tapos ano, nagaguide mo pa yung mga tao mo na kung yung mga dapat niyang gawin. Malaking bagay yung Autorans na yan dun sa and then tapos na ano pa niyan yung mga ibang mekaniko na yung tingin ko na mga hindi tapat, nakukonsensyang gumawa ng hindi tama kasi
ano, maiisip niya meron mga mekaniko na tulad ni Autorans na tapat eh, di ba? Na hindi lang pera-pera lang tayo, di ba? Yung maging honest ka sa kapwa mo, napakalaking bagay. Tapos gagasta ka ng ano, libo-libo sa pyesa, di ba? Napakamahal kaya ng pyesa ng sasakyan, tapos hindi naman din pala magagawa. So yun lang, kung naririnig nyo yung tunog, parang may kumukulog, ganun pa rin eh. Nagpalit na ito, di ba? May vlogs na ako, nagpalit na ako, pero wala, hindi na wala yung tunog, andun pa rin siya, nananatili pa rin doon. Blub 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 blub. May ganun yung tunog eh. Narinig nyo po ba? Mag-comment po kayo kung ano naririnig nyo. Todo ko dun yung volume dun sa vlogs ko para marinig. Yun o. Narinig eh. Pero siyempre nasa ano, malakas yung aircon ko eh, na narinig yung aircon ko eh, tsaka yung boses ko. Malalakas talaga boses ng mga taga Norsagaray. Busina si Kuya. Ops. Ayan. Yung lugar na to, sample po to, sample. Ayan, sa mga nasa malalayong lugar na mga taga-sample, namimiss nyo yung lugar nyo, ito siya ngayon gatong oras. Ang oras ay time check 5:45 PM. Medyo po tayo na ano na overtime po tayo sa work eh. So late na po tayo nakauwi. Yung kampo ang tawag nila ito kasi kampo ng pulis, kaya kampo. Pag na yan, susunod dito area ano na to, area CND. Teka lang, sa gabi ano rumble strips. Baka dito nasira yung ano ko eh, yung akin na ano, na scooter ko na ano, na electric, nung siya inaangat ko, napansin ko pa normal naman siya, wala namang ingay, pero pagka yung touch na sa ground at saka pasahero ko, pag patatakbuhin ko, may umuugong, yung bang hindi ko malaman kung saan, pero yung front naman na gulong okay. Pero yung wheel hub motor sa likod, yung sa rear, ano, pagka walang load, walang tunog eh. So itong week na to, baka hindi tayo makatipid sa diesel dahil pagmamahal na naman. Ang karga natin, ilan na ba? Teka lang, ito na lang ang trip A ko. Ano ba ito, nagpakarga ako ng 3,000. Ayan na oh, ito pa lang oh, 134 km, 3,000. Hindi pa naman nauubos, kaya nga lang, di ba? Trip 8, ito ano yan ang total yung kilometers ng Starex namin, 64,000. How many years na to? Magte-10 ngayong October. 64,000 na oh, may get. So ano, kaka-change oil ko lang din ito, kaya sariwa pa lang ito, malinis pa, hindi pa siya no, hindi pa sabi natin na panis. Sa bagay ito kasi ano, change oil ako ng change oil ng 6 months, ano, kahit hindi nagagamit, so parang hindi ko nasusulit yung, alam mo yon. So paminsan-minsan din para maganda rin yung ano, nagagamit din yung sasakyan, tsaka masusunod mo yung true purpose niya na talagang siya para sa kalsada, hindi para sa garahe, di ba?
dito kasi ipapasok na tayo din sa ano eh, sa mismong terminal ng terminal ng yung biyaheng sample. So makaka-encounter talaga tayo ng traffic pagka ganito kasi madalas uwian eh, diba? So traffic. So yung mga motor, tignan nyo, ganyan ako eh, pero siyempre diba, nag-iingat tayo, ganyan tayo singit-singit. Nakauwi ka ng maaga. Pero ngayon umalis ako ng 5:30 sa planta. Tignan nyo, 19 minutes na natatakbo ko, nandito pa lang ako. During night time natatakbo ko lang ng 25 minutes hanggang sa bahay eh. Pero tignan dito, wala pa ako sa wala pa ako sa kalahati. Parang nasa mga 6 kilometers pa lang natatakbo ko, 19 minutes na. Tignan yung mga nakamotor. Pero pag nakamotor ka, feeling ko baka nandun ako sa nito, more than ako sa kalahati. Mga nasa 60% na ng travel time ko ang mga 60 na. Pero ito wala pa, nasa 40% pa na ako nito. Wala pa nga sa 50. Yan ang traffic dito sa area H. Ayan. Magkakadugtong na to eh, area H. Ito, tignan natin ha. May nakasulat eh, Barangay San Martin. San Martin 4. Napakadami ng mga tarpaulin ng mga umahabol. Tapos later magiging basura na lahat yan. Diba nakakainayang? Hindi ba pwede yung gawin na lang yan, yung Facebook na lang, o kaya diba yung mga platform, diba meron naman, mahilig naman mag-check ang mga tao sa mga bawat lugar kung nasasakupan niya, diba? May Facebook account, o kaya maggawa na lang ng group chat, diba? Kasi ito masasayang. After naman ito, ala na. Hindi naman na magiging kalat na lang din niya, susunugin. Traffic na po yung lingkod yung mga motor. Yan, nakakasingit sila eh, kaya yun maganda sa nakamotor eh. Pag naka 4-wheel ka, lalo to, nakalaki nito, banto eh, paano mo sisingit to, diba? Dito na tayo gagabihin. Nga na silipat sa pagpunahan muna natin sila na nandun eh. Naubusan. Gilid muna natin para hindi makadaan yung bus. Ayun, tiga mo, singit-singit eh, kaya hindi na makaano eh. Yung tricycle, sinalubong na yung bus. Di wow. Ano kaya to? Barangay Santa Cruz Fort, Sita San Jose del Monte. Kalating oras na, dito pa lang din ako. Pero kung nagmotor nito, nasa ano na ako nito, nasa mga 80%, 90% na, malapit na ako sa amin. Yun, hindi maganda lang naka 4-wheel ka, may delay.
halip na sa bahay ka nito, nakataas na paa mo, di ba? Nagkakape ka na. Nagkakape ka na. Hindi ka makasingit. Is lang tol. Alright. Meron pala akong share. Yung palang sa ano, sa itong last model kasi ito ng ano, ng Starex. Ano to hydraulic. Yung power steering niya hydraulic, so medyo matigas siya. Magaang siya kung sa iba, pero syempre kung ikukumpara mo dun sa latest nila na Staria, na maneho ko yung Staria kahit yung nasa showroom lang. Ano, sabihin natin na nasa tiles siya dahil diba syempre madulas ang tiles pero ang power steering niya is electronic na, electric motor driven siya, EPS na. So napakalaking pagbabago na, napakagaang na pagka kasi ginawa mong EPS ang ano, ang assist sa manibela, gumagaang yung manibela. So feeling mo kahit nakaban ka, ano, magaang yung ano niya, magaang yung manibela, hindi ka mangangawit magmaneho kahit matagal. Tapos yung pinaka high end kasi ng Staria, yung kanyang pinaka high end model niya ay meron na siyang ventilated seat. Yung upuan mo sa first row, sa may passenger sa first row, second row, left and right, ay ventilated seat na. Malamig na siya, so masarap magbiyahe ng ganon, at saka masarap pag-drive. Ano, di ba, usually pagka tayo nagbibiyahe, ginagalaw yung natin yung likod natin kasi di ba na ano, kahit naka-aircon ka, mainit pa rin, di ba? Parang pagka hindi ka naka-ventilated seat. Yung pinaka high-end ng Staria na 7-seater, all-wheel drive, ano siya, nasa 3 million siya mga 3.1 na, o ganyan. May discount sila ngayon na 50,000 Yung variant na yun ang maganda kasi ano siya, ventilated seat, tapos may moonroof. Yung moonroof niya is nabubuksan din kahit maliit lang, pero nabubuksan siya. Yun yung kagandahan nun, yung sana sa Staria na ano nila, yung bago lumabas. Maraming nagsasabi dito maganda, pero maganda pag nakita mo in person, in metal. Nakita mo yung shape kasi niya, para siyang ano para siyang oblong, tapos ang haba ng ilaw sa likod, yung pa parang starship ang style, alam mo yun. Tapos ay, bumal na. Tapos yung salamin niya, ang laki ng salamin niya, at saka ito pa, ang glass pala na ginamit doon is acoustic glass. Ibig sabihin po noon, kahit ano, tumatakbo kayo ng mabilis, hindi mo ramdam yung salpok ng hangin. Yun yung maganda sa ano, sa Staria. So pinag-aralan ng mga engineer ngayon kung paano nila i-improve yung sa old dito sa bago. Yung maganda ngayon sa Staria. Medyo pricey nga lang siya, pero yung price naman kasi niya, yung high end niya, saka yung high end din ng kanyang rival na, yung rival niya na ano, na Grandia Elite, yun. O panalo yun, panalo. Merong head to head yun pero merong nag-vlog, ang sabi nung ano, isang vlogger na si yung sa ano, pangalan nung sa vlogger na yan,
si Autodeal nagkumparo kasi kung di si Autodeal, si Auto Industria, yung bumpy, nagtataka ka, sabi ko parang naging bumpy, mas maganda ang suspension ng ng Staria. So since kasi siguro kaya nila nasabing bumpy, yung setting kasi ng Staria konti lang, hindi kasi yung tulad ng setting ng ng Elite, marami. So kung kukumpara mo talagang masasabi mo siyempre yung plus weight nun, di ba? Yung bigat ng dalawang captain chair. Ang setting lang naman kasi ng 3 row lang, yung sa Elite is 4 na row. So syempre yung bigat nun nung dalawang seat na yun, parang kasing bigat din ng tao yun, di ba? Medyo lundurin yun. Ang binibigay kasi ng Staria, yung comfort. Yung comfort, ipiling na natin dito sa atin. Ayan. Yung binibigay niya sa mga passenger niya is comfort kasi ang luwag eh. At saka yung seat niya ng second row, yung tawag doon, yung footrest mo, di ba, yung binti natin nakaganyan lang, di ba, pag nakaupo ka, nakasandal sa ground, meron siyang footrest na gumaganon, nare-recline, tapos hindi na siya nare-recline, umahaba pa, na-extend pa. So yung pinakapaa mo, yung dulo ng paa mo, hindi ngalay. Yun yung maganda doon. Yung kasing sa Grandia Elite, walang ganon, wala. At saka wala rin siyang cooling, yung sa upuan nga, yung ventilated seat, yung aircon, yung backrest mo nalalamigan, wala siyang ganon. Tapos yung na-extend yung sa paa, wala rin. Tapos wala rin siya nung sa yung moonroof, yon, walang moonroof. Tapos ang suspension ng Staria, yung siya, same lang siya nung parang double wishbone. Yung may coil spring siya, yun, may coil spring siya, kaya maganda. Nagtataka lang ako bakit ang sabi nung nag-vlog medyo bumpy daw kumpara dun sa kumpara dun sa Grandia versus dun sa Staria. Mas bumpy ride yung Staria. Then tapos ano pa masasabi ko, ang panlaban kasi ng Toyota laging durability, di ba? So pero hindi naman din nila naiisip yung comfort. Syempre mag-combine dapat yung dalawang yun, di ba? Yung comfort tsaka yung durability, yung tibay ba, yung tagal, magkasama dapat lagi yun eh. Yung kasing Staria naman din, since bago pala siya, kasi bagong design din yung makina niya eh, mas meron din silang in-improve. Yung kasing gamit ng Toyota nung makina noon hanggang ngayon parehas pa rin eh, hindi naman din nila nabago eh. So mini-maintain lang din nila. So balik tayo sa biyahe. Ito dapat nasa bahay na ako, pero ngayon wala pa rin. Nandito pa ako sa kalsada. So matagal tong nasa harapan ko, medyo mabagal. Tayo makasingit. So ngayon, nasa sa inyo na kung durability versus comfort. Yung comfort naman kasi, yung durability naman kasi yun eh, basta sundin mo lang yung maintenance, di ba? Wala namang magiging dyan problema. Pero yung comfort, araw-araw ka sumasakay, tapos di ba, hindi mo na-appreciate yung binili mo. Yung comfort kasi, bigyan ko kayo ng halimbawa, sa mga hindi pa masyadong familiar o yung sasakyan, di ba? May sasakyan kayo. Gusto nyo ba yung lagi pag nagbibiyahe kayo na ulo nyo ganun, na yayanig?
sa mga takbuhan o yung ano, yung swabe lang, parang gano'n na anayad lang, yung hindi ka pagod. Meron ako dyang i-compare dyan sa ganyan. Yung sa aming, yung sa ano, sa kapatid ko, sa brother ko, sa kuya ko, meron siya Montero. Yung Montero niya, nagbiyahe kami ng Baguio. Ito yung Montero niya is ano, 2017 model. Nagpunta kami ng Baguio, alam niyo, parang hindi ka nagbiyahe. Wala niya kung bakit. Kasi ang lambot nung rides niya. Hindi matagtag, alam mo yon. Then tapos ito, bigyan ko ng sample. Dito sa planta kasi may service kami na Hilux. Hilux durability, matibay yan. Walang question dyan. Pero ang biyahe lang namin doon, baka wala pang 1 kilometer. Pupunta ka lang doon sa mga baka 800 meter, ganyan lang, balikan. Sabi ko sa inyo na ano ko alam mo, tagtag ganon yung ulo ko. Sabi ko, basta ako magbibiyahe ka ng malayo nito, okay sana yung Hilux. Ang panggagawin niya, merong ano yan may diskarte yan magpa-leather kayo ng yung parang ano, yung pang limousine na design. Meron kasi ngayon mga nagle-leatherette, mga gumagawa ng leather seat, napakadami ngayon. Kung ang Montero, pag nagpa-leather ka niyan, baka mga pagkagano limousine style, baka mga maximum 12,000 yun yung parang ano, yung parang lazy boy yung gagawin dun sa yung i-cover dun, malambot, may cushioning. Yun ang bagay sa Hilux, lagyan nun. Kaya kahit makaltag ka, bumpy ride ka, hindi mo ramdam kasi malambot yung cushion mo. Pero kung magdedepende ka lang sa upuan nila, promise, yung mga hindi sanay sa biyaheng makakaltag, yung mga sanay sa mga sasakyan ng mga Korean cars, maninibago kayo. Yung Nissan din, nasakay din ako sa Nissan dati yung Nissan ano rin, bumpy ride din siya, makaltag din. Since lip spring ang gamit, diba, Molye. Pero yun nga, binibigyan ko po kayo ng example kung anong pagkakaiba nung bumpy ride na sasakyan ano compared dun sa yung comfort, diba? Meron kasi iba, sabi na matibay naman sasakyan namin mas tatangkiling ito. Tama nga yun. Paano kung yung iba ayaw nung gano'n, ang gusto comfort. Meron nagbibiyahe, nahihilo ko sa sasakyan na yun, napakaltag. Syempre sasabihin agad kasi dumami na makaltag nga yung sasakyan na yun. Kung kung like nung yung suspension ng Montero malambot, mga bata enjoy, makakatulog sa biyahe, di ba? Hindi makaltag. Eto, nakakatulog dito yung mga anak ko pagka nagbibiyahe versus dun sa Yaris namin. Pagka pag long trip, ayaw nila. Kahit short trip lang, niluwas lang ng Maynila, ayaw nila. Mas gusto nila itong Starrex kasi komportable talaga pagka ka. Tapos yung side ba niya, hindi siya compared dun sa mga Grandia. Kasi Grandia para siyang yung commuter, yung travel, talaga pambugbugay yan, harabas, okay siya, tibay siya. Pero yung biyahe ng mga bata, mas gusto nila talaga dito, yung pag sumakay sila, na enjoy nila. Pero walang dun sa mga tibay ng Toyota Grandia commuter, salute doon, matibay talaga yon, pangharapas yun, tibay. Pero medyo nakalimutan nila yung mga nag-engineer, yung comfort ng mga pasahero, di ba? Hindi na tayo naka-overtake, bumuntot na lang tayo rin wala na akong masabi.
Yung dinadaanan po kasi natin ay inner roads. Hindi siya highway na alam mabibilis ang mga takbo ng sasakyan. Ito tulad nun. Ang nag-cause pala nung ang bagal naming mag-drive, yung tricycle. Mga tricycle kasi dito yung mga biyahe. Pero kung mga private na, yan mabibilis na. O yan, bumibilis na kami. Wala nang hindi makasingit eh. And then since mabagal yung mga datigan, halos nagsasalubong na kami. Dapat kaya nasa bahay na ako nito. Nakataas na pa ako nito. Kaya na kape-kape. Ay, mamahilig magkape dyan. Naka-parking na si Kuya. Sige, ito muna natin. Kuya, kanina pa ako sa iyo eh. 5 kilometers na kita sinusundan. Yan, okay. Ito pinakamasarap sa buhay ng empleyado. Yung after mong magampanan yung trabaho mo sa work, yung uuwi ka, na-solve mo yung problem, na-solve nyo, di ba? Masarap. Yung pang lumabang ka ng parehas. Malapit na, I think maximum mga 5 to 6 minutes na sa bahay na ako. So 10 minutes na nawawala sa akin, plus ito pa 16 minutes, approximate 16 minutes. Ang maganda nga lang nung nakakotse ka, nakaganito ka, naka-aircon ka. So pag uwi mo sa bahay, hindi ka pagod na pagod. Unlike nung nakamotor ka, parang ang hagad na hagad. Sinalubong mo lahat ng pollution sa kalsada, alam mo yan. Pero mas nakatipid. Yun nga eh, hindi mo makukuha yung, alam mo yung both worlds na siyempre meron kang sasantabi. Ganun talaga ang tao, di ba? Wala tayong itulak kabigin. Pero at the end, dapat masaya ka pa rin. Yan. Yun ang pinakamaganda. Yung pinaka-highlight ng buhay natin eh. In the end, masaya ka pa rin. Ay, mga gusto na magpagas na. Dahil bukas magmamahal na ulit. Ang mga kabayan, yung mga nasa yung mga nasa ibang bansa, ang ang diesel po ngayon dito sa atin ay 49. So sa bansa po ba kung nasaan kayo, magkano ang diesel? 49 pesos per liter. Yung pong diesel po yun na yung diesel na may dalawang klase po kasi ng diesel dito eh. Sabi natin isang regular at saka isang yung turbo diesel. Ayan. So yung turbo diesel nasa 51, yun namang regular na diesel 49. Hindi naman po nagkakahuli ngayon ang gasoline tsaka diesel eh. Nung araw po, kay bata, naalala ko parang ang difference ng diesel at saka ng gasolina 10 piso eh. Mas mura ng 10 piso ang gasoline, pero ngayon hindi po pala. Mas mura po ang diesel, di ba? Yun. Mas mura ang diesel. Kung ang diesel nung araw eh 20, ang gasoline 30. Pero ngayon halos dikit na sila ng presyo eh. So yung mga SUV na mas mag-gasoline na kayo, kasi ang gasoline wala niyang bakit alang masyadong arte-arte. Hindi tulad ng diesel, may yan eh, may fuel injection pump yan eh. Sumabit
Masyado naman kasi siyang ano, buti hindi nabasa. Sumabit yung ano, side mirror niya. Napakabilis niya, nakagilid na ako eh. Gulat ako ah. Naramdaman niya tumulog, pero hindi naman siya malakas. Siguro pila-pila lang, gabuhok. Pagkagana, wala mo na, hayaan mo na, huwag ka na makipagtalo. Yan mo na ng bulkasin yan. Na time check 6:14. Dapat 6 nasa bahay na ako. Ngayon may 14 na ako na losses. Okay, sa ating mga tao, napakahalaga po ng ano, napakahalaga ng oras natin, lalo yung mga ano, pamilyado. Yung 14 minutes na yung biyahe na, malayo na mararating ko niyan. Halos yung kalahati na nung biyahe ko. Pero ito, nagbibiyahe pa rin, oh. Patay sa bahay. Kwentuhan tayo na, dami natin napagkwentuhan, ano, may sa sasakyan, may sa politics. Halo-halo na. Makinig ka kita. Ikaw ang ano ko eh, suki ko eh. Ako kung si Kuya Amiki nanonood pa sa akin. Yun, may Land Cruiser yun. Big time. Yung Land Cruiser, hindi ko kayang bilhin niya. Mahal. 5.6 million, ala na. Hindi ko na kayang bilhin. Sa panaginip na lang yan. Pero yun ang pinaka ano ko, ultimate dream ko yun. Dream car. Wala nang tataas doon. Land Cruiser. Yung Land Cruiser kasi parang ano yun eh. Hindi naman sabihin natin na nagmamalaki ka kasi may Land Cruiser. Parang yung dating iba, yung arrive nung naka Land Cruiser eh. Parang kahit di ka nag-uulam ng tuyo, di ba? Kahit nag-uulam ka ng tuyo pala, hindi nila alam, pero nagtutuyo ka. Makain ka ng tuyo, masarap yun ha. Nung araw, ano, tsaka ano, kamatis. Mga bata kami, gaganyan kami. Hindi naman tayo rich kid eh. Average lang, tama lang. Na ano kami ng magulang namin, na palaki naman kami ng maayos. Ba yun? Ang dami nagja-jogging dito sa amin. Dito sa Camellia. Tignan nyo. Daming kabataan. Kaya lang, sad to say, itong lugar namin na to, since ano, dinonate na sa government, ala na. Ayun, tignan nyo, medyo nakakapanghinay kasi napakaganda to. May center island to, oh. Ngayon ala na, tignan nyo kung ano pinagagawa. Oh, napakaganda niya, binakbak nila, pero mas matibay pa yung dati kaysa sa yung nilagay nila. Kasi kung hindi nila, kung gagalingan kasi nila, wala na silang gagawin, wala silang ipoproyekto sa susunod, di ba? Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa nagtiyaga na makinig sa atin. Maraming salamat and see you next time.